Kaya nga pala, kumusta na kayo ng asawa mo mula nung nagpunta tayo ng barangay? Kumusta naman yung sa doktor mo sa mata mo? Naguguluhan din kami. Ano yung nararamdaman mo talaga sa mata mo? Ano po, minsan po okay po siya, pero pag time po na napapagod po ako, ayun po, nagtitrigger po siya, nanununin po ako. Kaya kailangan talaga ingatan yung katawan. Bigla-bigla lang ito. Bigla-bigla lang. Natumba. Natumba po kayo. Pumunta po kami ng Dagupan. Kompleto na mo yung mga requirements ko po. Tapos wala po akong nakuha. Kasi sabi po nila nawalan daw po ng pondo. Parang hirap na hirap kang maglakad, Bandam, ah. Ha? Dami ko kunain eh. Ha? Dami. Kumain ka na naman ng marami. Oh, Ano ba inulam mo? baka. Baka? Iba-ibang ulang eh. Baka tsaka? Tapos tinigang. Oo. Nakailang kanin ka? Apat yata eh. Papatay tayo dyan. Ah, 5? 5. Lagot ka. Masarap ba yung ulam? Masarap. Ngayon lang. Yun mga kababayan, after kumain ni Bandam, dito kami. May mission tayo, samahan niyo po kami. No? Kaya lang problema, nahihirapan daw maglakad si Bandam. Kaya pa. Kaya pa. So, kailan ka titigil kakain na marami? Tunod, hihintuin ko na. Ha? Hihintuin ko. Titigil na. Marami mo nang beses sinabi sa akin na ihinto na pero hindi ka tumitigil. Natabihan ko, talati ko tanin eh. Nadamihan eh. Ha? Sinabi ko talati lang. Oh. Nadamihan. Ha? Sinabi mo, kalahati lang. Oh. Pero dinamihan mo. Naabutan ng marami. Si Rizky, inaabutan ka ng marami. Oh. Gustong-gusto mo naman siguro. Hindi, sabi ko talati lang. Natabihan ko eh. Oh. Dito Rizky. Hindi natunod si Kuya Rizky. Mahal na mahal ka nila eh. Oh. Tara Bandam, samahan mo ko. Samahan ka. Oo. Tay, magandang hapon. Kumusta po kayo? Oo. Tay, nandyan po ba si Poy? Nandito. Nandyan siya? Pwede ba kami tumuloy, tay? Pwede. Sige, tay. Salamat po. Nagluluto pa ng pagkain ng nanay niya. Ha? Nagluluto ng pagkain ng nanay. Ay, nagluluto ng pagkain ng nanay niya. Ano niluluto? Yung quaker oat para panghapunan. Maaga yata. So, sakto lang. Sakto lang. Sige, tay. Tuloy po kami. May gusto namin siyang kumustahin. Kumusta naman si nanay? Yan, laging nakahiga. Mabuti naman. Malakas ang kanyang katawan. Bakit walang tsinila si tatay? Okay. Madali lang iluto pagkain. Opo. Ganyan lang lagi ang pagkain ni nanay? Opo. Tapos ano po, gulay. Gulay. Opo. Bakit hindi kanin? Kasi po mas lalo pong tataas po yung dugo nila, Daddy Frank. Kung ano po, kanin. Kung kanin. Opo. Kaya ganyan lang. Opo. Kaya ganito lang. Parang ang dami. Kasi hindi po nila manguya. Hirap po silang manguya pag kanin po yung papa. Hindi, parang ang dami yun. Hindi, sakto lang po yan. Sakto lang. Opo. Kaya din nila ubusin yun? Opo, kaya din po. Kaya din po sinagutumin kinabukasan po. Okay. So pag pinakain mo sila ngayong gabi, bukas na ulit pakakainin? Opo, bukas na po ulit pakakainin ni tatay. Galing. Ang palalamigin ko lang po siya, tapos po, ibubukod ko po yung ulam nilang gulay. Anong ulam nila? Gulay po. Ang niluto ni tatay ko. Si tatay mo nagluto. Opo. Ibubukod ko po, tapos tubig. Lalagyan ko po yung tubig nila ng straw para po, supsupin nila. Hirap pala yung ganung pasyente, no? Opo, ipapatayo ko po sila. Papaupo. Papaupo. Opo. Habang buhay ng alagaan, no? po. No, buti hindi ka napapagod. Hindi naman po, Daddy Frankie, kasi po, pero po, Daddy Frankie, may time po na napapagod rin po ako talaga. Siyempre po, lalo po na may nararamdaman din po ako, Daddy Frankie. Pero, siyempre po, sabi ko po sa isip ko na pagsubok lang po ito. May hangganan rin po, kasi hindi naman ako bibigyan ng pagsubok ng Panginoon kung hindi ko po kaya. Yun na lang po yung sinasa isip ko po talaga, Daddy Frankie.
Kumusta naman ang kalagayan ng nanay mo mula nung galing ako dito? Okay naman po sila. Okay naman. Opo. So, yung sakit niya, high blood talaga? Opo, mild stroke. Tapos na mild stroke po. siya? Opo, na mild stroke po siya. Okay. Bali, pang-apat na po na nangyari po sa kanila. Yung pangatlo po, kinaya pa. Pero yung pang-apat po, hindi na po. Ayun, doon na siya naging bedridden, yung pangapat Opo, na bumagsak stroke. po sila. Bigla. Bumagsak po yung katawan nila. Habang nagbubumba sila. Oh. Opo. So, nung unang heart attack, nahabol nyo pa? Opo, nahabol pa po namin. Di ba dapat nung unang atake, may maintenance na nun? Ayun po, ayaw po nilang mag-maintenance, Daddy Frankie, kasi niisip po nila, masisira daw po yung kidney nila. So, hininto nila kasi okay naman na daw yung dugo nila. Yun hanggang sa hindi nila na-monitor na tumataas pala Oo. yung dugo nila. Kaya yun ang pinaka-importante sa atin yung pag nalaman natin na may high blood tayo, kailangan monitor na parati. Opo. Tapos sa pagkain din po kasi, Daddy Frankie, syempre sa hirap po ng buhay, inuulam po nila minsan kape. Ay, Lalagyan po nila ng kanin. noon. Opo, noon po. Kanin tsaka kape, Opo. Yun po yung ano nila, yung madalas ulam. ulam po nila. Nakaka-high blood din ba yun pag Opo. kape? Nakaka-blood po yung kape, Daddy Frankie. Tapos ngayon, Quaker Oats, di parang mas magastos yata yun. Opo, mas magastos po ngayon. Wala na. Nga pala po yun, no? Kumusta na kayo ng asawa mo? Pero bago yan, samantalahin ko munang pasalamat sa mga kababayan natin. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, magandang gabi po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Panibagong araw, panibagong vlog mga kababayan. At sa oras na ito, muli naming binalikan si Poyi para kumustahin. Galing po kami sa kanilang bahay, pero napag-alaman namin doon sa kanilang bahay na nandito siya sa bahay ng kanyang nanay. Gawa ng bibihisan daw niya at pakakainin. Sakto mga kababayan na nadatnan namin si Poyi na nagre-ready ng pagkain ng kanyang nanay. Ayon sa kanya, hapunan po ito. No? Maaga yung kain ng nanay mo. Opo, maaga po dahil. Buti nga po, Daddy Frankie, kasi kahit papano nakakanguya pa rin po sila. Oo. Hindi po sila hirap mumuya. Oo. Yun nga lang po, madalas po umubo. Kasi po, hindi ko po din po alam. Siguro sa paglunok na medyo mahina na daw yung panlunok nila, kaya lagi silang, Inuubo. opo, yung parang, ano ba yung tawag doon, nasasamin. Mhm. O, ganun po. Kaya, po, medyo hirap na rin po sila pag, minsan. O, tapos ngayon, pakakainin mo na yung nanay mo niyan. Maya-maya pa po, Daddy Frankie, palalamigin ko muna. Mainit pa po kasi doon. Okay. Siya nga pala, kumusta na kayo ng asawa mo mula nung nagpunta tayo ng barangay? Daddy Frankie, upo muna po kayo. Sige. Okay. Sige, upo tayo rito. No? Kaya kami bumalik po para kumustahin ka. Ayun. Tawag nito. Gaya na aking sinabi, galing kami dun sa bahay nyo. Sabi ng biyanan mo, nandito ka daw. No? Madalas ka ba nandito? Opo, madalas po. Tapos magmumotor ka pa uwi doon? Opo, magmumotor pa po ako pa. Tulad nito, maggagabi na. Kaya mo? Opo, kaya ko naman po. Basta dahan-dahan lang po natin. Sabay, malapit lang naman, no? Opo. Saan ka dadaan? Dito sa papuntang Aliaga o doon pa? Ano po, San Julian? San Julian. Opo. Basta mag-iingat ka sa pagmamaneho mo kasi delikado. May lisensya ka? Opo, mayroon naman po. Very good. Matagal ka na nagdadrive? Almost, 2 years. Daddy Frankie, opo. Okay. Nga pala, matanong ko lang, no? Kumusta naman yung asawa mo? Kumusta na kayo mula nung nag-usap tayo sa barangay? Ayun po, Daddy Frankie, okay naman na po. Medyo naiintindihan na rin po yung sitwasyon. Tapos yung kung bakit nyo po ginagawa yung mga katulad po ng ganito. Ayun po. Pinaliwanag ko na rin po sa kanya. Okay. Sana tumupad siya sa pangako niya na nag-sorry siya. Hindi na sa akin sa iyo. Opo. Sa bilang pamilya para maging okay kayo lagi. Opo. Tsaka sana hindi na kayo lagi nag-aaway, no? Opo. Okay naman yung mga anak mo.
Yung anak ko po ngayon, Daddy Frankie, ayun po, patuloy na pumapasok. Pero yung maliit ko po ngayon, nilalagnat po siya, Daddy Frankie. Po, nilalagnat po siya. Pinainom ko na rin po siya ng gamot bago pa ako pumunta dito. Okay. Opo. Tapos, kumusta naman yung sa doktor mo sa mata mo? Naguguluhan din kami eh. Opo, ayun po, sa 23 daw po yung pagbabasa ng result ko, Daddy Frankie. Babalik daw po ako ng 23. Kasi kailangan sila yung nagpagawa ng test, kailangan mabasa rin nila. Opo. Kasi sayang yung mga ginawa mo, yung mga isinimulan ninyo, kung hindi nila mababasa. Sana po, Daddy Frankie, makita na nila doon kung saan po talaga nangmumula yung sakit ko. Para alam ko rin po yung, yung gamot ko rin po kung magagamot pa ba o hindi na. Sana po talaga mabasa. Ano bang, honestly, no? Siyempre, may mga gamot kang iniinom. Ano lang po, yung gamot pa po, Daddy Frankie, para sa sinusitis. Sa sinus lang. Sa mata, wala pa Wala talaga. pa po talaga. Ano yung nararamdaman mo talaga sa mata mo? Ano po, minsan po okay po siya, pero pag time po na napapagod po ako, ayun po, nagtitrigger po siya, naduduling po ako. Naduduling. Lalo po pag hindi po nakatulong ng tamang oras. Pag napuyat ka. Opo, pag napuyat po ako. Maduduling po talaga siya. Naduduling talaga. Opo. Kaya pinagawa ko yung test na yun para malaman po talaga kung saan nagmumula yung sakit. Sige po, basta hintayin na lang muna natin yung petsa na sinabi ng doktor. Pero sana pagdating ng 23, anong petsa ngayon? 10. Malapit na. 13 days na lang. No? Hindi naman ganun ka-emergency. Pero hiling ko sana na this coming 23, hindi na ma-adjust. Para malaman mo na, di ba? Napakahirap yung ganyan na hindi mo alam kung ano yung sakit mo eh. Opo. No? Okay, basta lang, pray ka lang. Buti hindi mo napapabayaan yung nanay mo dito eh. Hindi naman po, Daddy Frankie. Daddy Frankie, baka lumamig na po yung pagkain nila, pakainin ko po. Oh, sige. Okay lang, sumama kami doon. Opo, okay. Tignan namin kung paano mo pakainin yung nanay mo. Ito mga kababayan, yung araw-araw na trabaho ni Poy na alagaan ng kanyang nanay, paliguan, pakainin. No? Anong ulam ni nanay? Gulay po. Talong. Talong? Opo. Saka sitaw. Tsaka sitaw. Opo. Pawalan ka rin. Bawal ang karne. Opo. Patanggal. Hindi mo naman. Kain kayo. Kain po. Pag wala ka dyan sa tabi Poy, matutumba si nanay. Opo, matutumba po sila. Kaya pala nakasandal sa tuhod mo. Opo, kaya inaano ko po yung paa ko Inaalalayan ako. para hindi po matumba. Mabuti, malakas pa kumain si nanay. Opo naman. Tay, doon ka po, tabi ka kay nanay, okay lang? Parang bagong gupit si nanay ah. Oo. Bagong gupit po kayo. Opo. Very good. Maganda si nanay ngayon. Wala nang ganda. Wala nang ganda. Opo. Saan napunta? Wala nang lumipad na. Lumipad na. Kamukha niyo si Poy. Pago. Pareho pago. Ano po? Pareho pago. Pareho pango. Opo. Oh. Hindi naman, maganda si Poy. Ang swerte nyo sa anak nyo, Nay. Mabait na, maganda pa. Opo naman.
So, ibig sabihin, swerte ng asawa niya. Doon. Kasi maganda si Poy. Opo. Parang si tatay din. Ang swerte ni tatay sa inyo kasi maganda po kayo. Si tatay, Nay, swerte rin po ba sa inyo? Doon. Ah, swerte. Bakit po? Maganda ko. Ah, maganda. Pero si tatay, sinuwerte din siya sa'yo. Siyempre. Tabunso ako. Ah, bunso. Ako ang bunso na. Oo. Kaya swerte ni tatay. Opo. Opo, nakikita ko very supportive si tatay sa inyo. Opo. Hindi niya kayo pinapabayaan. Hindi po. At higit sa lahat, may anak kayong maalaga. Talaga. Ito eh. Kaya ang pag-aasawa talaga, Sirtian. swertihan. Oo. Sinuwerte si tatay sa inyo. Sinuwerte ka rin kay tatay. Oh. Kasi mapagmahal si tatay. Wow. Gaano ka kamahal ni tatay? Sobro. Sobra. Ay, kinikilig si nanay. Mahal naman ako niyan. Ah, mahal na mahal ka. Opo. Si Poy naman. Kumusta naman si Poy? Mabagmahal din yan. Ah, hindi. Si nanay, sinuwerte siya kay tatay kasi mahal na mahal ka ng asawa mo. Opo. Eh si Poy, swerte rin ba siya sa asawa niya? Opo. Mahal na mahal din siya. Opo. Oo. Sana, ano? Hanggang sa... Sana na ay matanda, ay magaya nila kayo na hanggang pagtanda. Nagmamahalan, no? Opo. Ganon din po yung pangarap ko, yung kahit matanda na kami ng asawa ko. Kahit na maputi ang buhok. Opo. Actually, yun ang team song namin eh. Opo. Kahit pumuti na, Ang buhok. nagmamahalan pa rin. Opo. Pag natutulog kayo, Nay, magkayakap pa rin? Opo. Ay, sana all. Si Poy naman, Nay, sinuwerte rin siya sa asawa niya? Opo. Ay, galing. Mabait yun. Hindi Si po. David. Ha? Mabait. Ah, mabait si David. Opo. Si tatay naman, tay, ano pong masasabi mo, tay? Kasi nakaraang araw, nagpunta si Poy sa bahay. Kasi nag-away daw sila, kaya nadala ko sila ng barangay. Ano masasabi ni tatay doon? Pinapauwi na po dito. Ha? Pinapauwi na po ako ni tatay dito sa bahay. Bakit? Nagagalit po siya sa asawa ko. Nagagalit si tatay? Opo. Nagagalit si tatay? Bakit po, tay? Ba't ka po nagagalit? Matapang kasi yung asawa niya eh. Ay, matapang yung asawa niya. Oo. Kaya, pinapapunta ang kura dito. Pinapauwi mo na yung anak mo. Hindi ba nagpunta dito yung manugang mo para mag-sorry? Hindi pa. Ah, hindi pa. Mula nung nag-away sila, hindi pa nagpunta rito. Nahiya siguro. Ah, nahiya. Pero nag-sorry naman na. Kahit sa akin tayo, nag-sorry. Kasi sa totoo lang, ang simula ng away nila, yung nagselos siya, nagsiselos sa akin. Nalaman ba ni nanay yon? Hindi yata alam ni nanay. Opo. Seloso ba yung manugang yun, ay? Hindi. Hindi ko pinagalitan. Ha? Hindi ko pinagalitan. Hmm. Hinihintay ko si Puy na magsumbong. Ano po? Hinihintay ko magsumbong. Ay, hindi nagsumbong si Puy sa inyo. Hindi. Ayaw niya po kasing mamroblema kayo. Hayaan nyo na lang. Naayos naman na natin sila. Naayos ko naman na sila. Sinabihan ko na lang yung asawa niya na huwag magselo sa akin kasi tumutulong lang po ako. Opo. Mm-mm. Bakit magsisilos ka? Hindi mo naman, hindi ka naman pinapatulan. Opo. Bakit? Magpatulan ka pa. Mahirap ang buhay. Opo. Kaya lang sabi ni Poy, si tatay, nagalit daw. Pinapauwi na lang niya yung anak niya rito. Uwi ka na kanto. Sinabi niya, uwi na. Oh. Mabuti pa. Dito ka na lang kanto. Puy. Oo. Yan na si Puy. Umiiyak na si Poy. Napakahirap pala na stroke patient, no? Kaya kailangan talaga ingatan yung katawan. Kalusugan, ano? Bigla-bigla lang ito. Bigla-bigla lang. Natumba. Natumba po kayo. Opo.
Doon sa likuran. Hindi niya ako buhay. Hinila ko. Hinila niya ako paloob. Tapos? Wala na. Pinahiga ko lang dyan sa simento. Oo. Mabigat Ng ako. banig. Dinala sa ospital. Hindi na. Hindi ka nito na lang. Nakahiga dito lang sa kama. Ang nangyari po, Daddy Frankie, nung bumagsak po sila, pinaano po sila ni kuya ko ng yung bawang. Nilagay niya po sa may nila para bumaba yung nila BP nila. Tapos pinaglakad-lakad niya sila. Oo. Opo, nung pinaglakad-lakad niya po sila, okay naman po. Kaya lang after 3 days po siguro, biglang umiga na lang po si nanay. Tapos hindi na po siya makatayo. Dapat kasi, nung pagkatumba ni nanay, dinala nyo sa ospital. COVID po kasi, Daddy Frankie. COVID nung time na yun. Nung time na yun. Ayaw po ni kuya ko na baka siyang COVID, ganun po. Natakot po siya. So, ang ginawa niya po, Maritin ako. naghanap po siya ng oxygen. Ayun po, tapos, nurse, para ng nila, dextrose po nila. Oo, dinextrose. Dito po sa bahay mismo. Opo. Oo, kasi nung time na yun, nakakatakot talaga. Opo. Kasi nung time na COVID time, pati yung tatay ko na ospital din. Sa Villaflor siya. Tagal niya doon. Ang laki rin ng gastos. Kasi COVID rate. Opo, COVID. Pag na-ospital ka noon, talagang sobrang laki ng gastos. Lahat ng dinadala sa ospital nung time na yun, Talaga. kahit na ang sakit mo lang, pa-finalize nila na COVID ka. COVID patient lahat. Opo, doon natakot po si kuya ko. Kaya hindi niya po sila dinala sa hospital. Kaya hindi. So since then, na-paralyze na. Na-paralyze po sila. Oo. Nung una po, hirap po kami, Daddy Frankie, kasi hindi namin alam yung gagawin namin sa kanila kasi hirap po silang huminga. Ayun po, buti na lang po yung ate ko po, yung may po sila, oxygen, kasi yung ginamit din ng asawa niya. Yun po yung ginamit ko kay nanay. Oo. Mabuti na lang si nanay, matibay, no? Opo. Malakas. Pakalakas ka panay, ha? Para makita mo pa yung mga apo nyo kay Poy. Marami pa. Pangarap nga po nila, Daddy Frankie, kahit man lang makaupo lang daw po sana sila mag-isa. Ganun po para po. Ilang taon na si nanay? 65 na. Bata pa yun. Opo, pwede pa yun. Magkakaanak pa yun. Kasi sinasabi niya po, mabigat Punso daw. daw po yung nila. Mabigat na yung... Kalahati. Oo, kasi hindi na-exercise. Hindi ako makalakad. Okay. So, ganun lang po yun, no? Kaya kami nandito, gusto lang namin balitaan at kumustahin yung kalusugan mo sa mata mo. And then, sa inyong mag-asawa, na sana maging okay na kayo. Hintayin mo na lang yung yung 23, no? Text na lang tayo, no? Tay, nay, no? Yan lang ang reason ba't nagpunta kami dito. Tapos isa pa po, sa pag-upload natin po, nakita kasi nila yung kalagayan mo, sitwasyon mo. So may naawa na kababayan natin na nasa USA. Opo. Naawa sa sitwasyon mo, kaya nag-message sa akin. So, pero hindi po siya nagpapakilala. Sabi niya, as a previously requested, I kindly ask that you do not mention my name or my address for ano tawag nito? For security purpose. Sabi niya, just mention me as a good Samaritan from the USA. No? So, yun lang yung sinabi niya. Hindi na siya nagpapamention. Kaya, hindi ko na siya babanggitin yung pangalan niya. At siya po ay nagpadala ng 10,000. Ito daw po ay, yun, pandagdag sa panggamot sa mata mo. Anong masasabi ni Poy sa kababayan natin na Maraming salamat.
ng una po sa Panginoon sa mga ginamit ng tao para matulungan kami, matulungan ako. Sana marami pa po kayong matulungan at sana umaba pa po yung buhay nyo. Salamat din po Daddy Frankie kasi kung hindi po dahil sa inyo, siguro baka tuloy na po akong magulang. Kaya maraming salamat po Daddy Frankie. Sana umaba pa po yung buhay nyo at marami pa po kayong matulungan na kagaya po namin mga mahihirap po. Yun na po Daddy Frankie. God bless po. Maraming salamat. Tay, si tatay naman, anong masasabi ni tatay doon sa nagbigay ng 10,000? Maraming salamat. Para may panggastos yung anak ko si Puy. Para gumaling na siya yung dinadala niyang karamdaman niya sa mata. Opo. Maraming salamat po. Para gumaling na siya. Wala siyang problema sa buhay. Makahanap pa siya ng kabubuhay nila. Kasi mahirap ang buhay nila talaga. Mahirap. Opo. Kaya ganyan, maraming sa inyo, Brother Frankie, na natulungan niyo yung anak ko. Opo. Maraming salamat po. Mayak na rin si nanay. Mabait ito. Po? Mabait. Mabait yung anak. Wala akong masabi dito. Mabait yung anak nyo. Opo. Wala akong masabi dito. Opo. Nakita ko kasi kung hindi mabait yan, hindi na po niya kayo puntahan dito araw-araw. Kaya napakaswerte nyo po. Araw-araw. Inalagaan ako. Wala akong anak. Isa lang. Bakit po? Hindi, marami kayong anak na eh. Ay, wala sila eh. Wala sila dito eh. Pero marami kayong anak. Huwag mong sabihin, isa lang yung... Pito. Pero isa lang nararamdaman mong anak. Isa lang. 6 lang kami, Nay. O, 6 lang kayo. 6 lang yung anak mo, Nay. Nakabang. Nagiging ulyanin na si nanay. Oo. Pero importante, malakas si nanay, no? Ganyan talaga po, pag ang isang anak mapagmahal sa magulang, ay binibiyayaan ni God. No? Yun ang lagi mong tatandaan. Ang taong nagmamahal sa magulang ay laging may blessing galing kay God. Gaya po ng nangyari ngayon, hindi natin kilala kung sino yung nakapanood ng videos mo, na-touch sila sa ugali mo, sa ginagawa mo sa iyong magulang, kaya siguro nagpadala sila ng ganitong kalaking halaga. No? Kaya lagi tayo magpapasalamat kay God. Lagi ka lang magpipray, magpakatatag ka pa. Gaya ng aking sinabi, hintayin natin yung result ng sakit mo, sasamahan ka pa namin, gagawin namin yung hanggat makakaya namin. Tatry lang ni Daddy Frankie ang lahat ng aking makakaya, no? Opo, kasi kahapon po Daddy Frankie, pumunta po kami ng Dagupan. Oo. Sa DSWD po. Kompleto na mo yung mga requirements ko po. Wala naman na pong problema kasi sobrang nagabihan po kami. Alas 9 na po kami nakauwi sa bahay. Tapos wala po akong nakuha. Kasi sabi po nila nawalan daw po ng pondo. Babalik na lang daw po kami. Antayin lang daw po yung text. Opo, kaya naabunindo po talaga ako sa gamot. Kasi nahirapan po ako magsalita. Kasi mauubos na po yung gamot ko. At adrenaline na naman po. Basta lang, laban lang, ha? Ano't ano man nangyari, anong problema, mag-text ka lang sa amin. Basta gaya ng aking sinabi, hindi ako nangangako, but I will try my best kung anong pwedeng itulong natin. Itulong ng Team Daddy Frankie, no? O, bilangin natin to, be. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Maraming salamat po Daddy Frankie. Sana hindi lang po ako, mas marami pa po kayong matulungan na kagaya po na may nangangailangan po at gusto pong gumaling. Opo. Keep on praying lang, no? Opo.
At syempre, gusto kong pasalamatan mga kababayan, yung kababayan natin na nasa USA na nagpaabot ng tulong. Kabayan, hindi ka man namin kilala, ako'y lubos na nagpapasalamat po sa iyo kasi kahit hindi nyo po ako kilala, sa social media nyo lang akong nakilala ay pinagkatiwala ninyo yung perang pinagpaguran ninyo. At masaya po ako sa pamamagitan ninyo ay nakatulong na naman tayo kay Poy. Napakalaking halaga po nito, napakalaking bagay, pambili ng gamot niya, no? Para hindi po siya tuluyan mabulag. Lalong-lalo na sa sitwasyon na maliit lang ang sweldo ng kanyang asawa. Bagamat nagtsatsaga, nagtitiis din yung kanyang asawa at nagkakaroon sila ng kaunting problema. Pero thank you pa rin kay God kasi naging maayos na sila unti-unti. No? Nay, ano masasabi ni nanay? Maraming salamat po. Opo, pagaling ka rin, Nay, ha? Huwag kang magpapagutom. Opo. No? Ganon din si tatay. Tay, pagaling ka po. Kain ka rin ng marami, ano? Para hindi lalaki ang problema. Lalo na't nagpapagaling pa si Poy. Para lumakas na naman. Opo. O, paano, Poy? Hindi na kami masyadong magtatagal. Gaya na aking sinabi, hintayin na lang natin yung pitsa 23. Opo. Kasi pag mahanap ka ng iba, panibagong start na naman sa mga test na ginawa natin. Na panghinayang din yung mga ginastos binayad natin. Opo. Basta laban lang. Opo. Yung pera, ingatan mo para pambili ng gamot niya. Dahil masaya yung mga viewers din natin, gusto nila, inaabangan nila na malaman yung sakit mo Opo. para gumaling ka. Yun ang goal nila. Si bata ka pa, marami ka pang pwedeng gawin. Bata pa. Opo. Salamat po talaga. Thank you po. Malaking tulong po ito sa akin. Okay. Salamat po. Sige. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. At pansamantala po, si Daddy Frankie ay magpapaalam. No? Muli po mga kababayan, ako'y lubos na nagpapasalamat kasama ng aking team sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa bida or sa sponsor natin for today. No? Kabayan, thank you so much. Nawa ay i-bless ka pa po ni Lord para mas makatulong ka pa po sa ating mga kababayan kagaya nila tatay at kagaya ni Poy. Muli po mga kababayan, si Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, Pangasinan. Shout out po sa lahat na nandyan sa premiere. Sa baba, hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat at magandang gabi po.